Mga kaibigan, si Mocha po, of course, yung name, definitely kilala po ninyo ang pangalan. Maring sa face hindi masyado, pero siya po ang bagong miyembro po ng media ngayon, representing social media. Yun. Bigyan mo kami ng konting backgrounder kung paano nag-surface ang pangalan mo at kung bakit pinag-usapan ang Mocha even after ng election. Ako po si Mocha Uson, leader ng sing and dance female group, yung Mocha Girls. Okay. At ako rin po ay isang vlogger at social media activist. Meron po akong Facebook, yung Mocha Uson Vlog. Kung saan po merong 4.6 million followers at karamihan po doon, halos lahat po doon ay mga supporters po ni Pangulong Duterte. And paano naman in-acknowledge ng Pangulong Duterte ang naging effort mo ito at contribution? Sa totoo lang po, hindi naman po tayo kilala ng Pangulo. Ang sa akin po, hindi na importante kung na-acknowledge yung effort o kilala ako bilang Mocha Uson. Ang importante po ay naandyan siya, na iluklok ng taong bayan bilang Pangulo at ginagawa niya ang trabaho na pagsilbihan po ang ordinaryong mamamayang Pilipino. Kaya sapat na po para sa amin yun. Okay. Mocha, ibig mo sabihin, hindi pa kayo nag-meet personally ng ating Pangulo? O nag-meet pa kayo? Nag-meet na po nung panahon ng kampanya. Pero nung time po na yon, syempre po, ang kanyang inaatendehan ng mga rally, three rallies in a day. Kaya po hanggang photo op lang, minsan talagang hindi kami nagkakasabay po. Hindi kami nagkikita doon. Okay. And after the election, sige pa rin ang vlog mo? Yes po. Dahil po akala ko noong natapos na yung eleksyon, akala ng mga supporters, tapos na yung bangayan. Dahil nga nanalo na si Pangulong Duterte. Pero ang nangyari, mas tumindi ang atake ng kalaban ng pagbabago. Siyempre, sa bawat atake sa Pangulo at yung mga paninira sa kanya, kailangang ipagtanggol siya ng mga supporters niya. And doon sa ilang mga issues na left and right na nagsusulputan, paano mo natutulungan si Pangulong Duterte sa iyong blog? Yung Mocha Uson Vlog po kasi, hindi ko lang po opinion yun. Ang ginagawa ko lang po ay i-voice out ko lang po yung sentimiento ng mga ordinaryong Pilipino. At nagsisilbing megaphone ang Mocha Uson Vlog para sa tinig po nila, yung mga walang boses sa ating lipunan. Sabi nga ni Pangulong Duterte simbolo ng demokrasya yan, na ang bawat tao, hindi man pare-pareho ng opinyon, nagbabangayan sa social media, okay lang daw po yun dahil yun po yung tinatawag na freedom of speech, freedom of expression. Ang akin lang po, patuloy po tayong magpalitan at magbangayan sa social media, ngunit pagdating po sa pagtulong sa ating bayan, dapat po magkaisa tayo. Kapag meron bang mga adverse and negative reactions ng ilang mga vloggers, hindi ka affected personally? Hindi po, dahil normal po yan because you cannot please everyone. Ang importante po, lahat tayo ay may kalayaan na ipahayag ang ating opinyon. Pero maging proactive din po tayo, sabayan natin ang positibong aksyon sa pagtulong sa ating bayan. Alright. Ang ating mga televiewers at saka mga listeners sa radio sa DZRJ 810, imbitahan mo sila para bisitahin ang vlog mo. Yes, ayan po, sa Facebook lang po, paki-like na po ang Mocha Uson Vlog. At lalo na yung mga naiinip na sa mga bagal na pag-usad ng kaso laban kay Dilima patungkol sa illegal na droga. Mocha Uson Vlog po, doon tayo magkaisa para matanggal na siya. Alright. There you are, mga kaibigan, si Ms. Mocha. Pleased to meet you and more power to you.